Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Hello there my friend. Ang sabi ko sa aking portable lipstick vibrator na rechargeable na may 10 speed and powerful multiple frequency vibration setting at higit sa lahat ay tahimik so I can pleasure myself anytime, anywhere. Pumwesto na ako na higa sa kama at since naka-bathrobe pa din ako dahil hindi naman ako agad nakapagbihis dahil sa ginawang pangahara sa akin ni Leon kanina. Kinapa ko muna ang pagkababae ko gamit ang forefinger at middle finger. Oh my God, I am literally dripping wet. Hinaplos-haplos ko pa ang aking sarili bago ko itinutok ang lipstick vibrator sa pagkababae ko. Nalinis ko naman ito bago ko itabi nung last time kong ginamit. So no problem, safe kahit gamitin agad-agad. I start to move the vibrator up and down. Oh my God, the vibration are sensual and smooth. Pero parang nakukulangan ako. Masarap siya pero iba yung sexual drive ko ngayon. It feels like I want more. Kasalanan to ni Leon. Panay ang pangaakit sa akin. Siya na tuloy ang hinahanap nito. Parang hindi na tuloy ako masasatisfy ngayon dahil ang design lang naman ng sex toy na ito ay sa may buka na lang naman ng pagkababae. Or pwede na naman sa tapat ng nipples or kung saan parte ng katawan mo i-drip ito gamitin. At saka, isa pa, ayaw kong itry ipasok sa loob ng pagkababae ko. Medyo natatakot din ako. Mahirap na. Baka mamaya aksidenteng mahigop o tuluyang pumasok tapos mahirapan akong sungkitin pabalik or hindi ko na makuha yung mga ganong senaryo ba. Sobrang nakakahiya diba kung sakaling mangyari yon tapos pupunta ka sa doktor para ipatanggal. Kaya nag-iingat na din ako sa paggamit ito. Sinubukan ko muli since hindi pa din kumakalma ang aking sexual drive and I need a fucking release. Bigla kong naalala ang ginawang pagkiskis ni Leon sa akin kanina. Nakakainis talaga siya. Nagtatry akong mag-concentrate para maabot ko ang rurok ng kaligayahan pero talaga naman kapag inaabutan ka ng malas biglang nawala ang vibration. Tinry ko ulit i-on pero ayaw na. Talagang ngayon pa talaga na lowbat. So wala akong nagawa kung hindi tumayo at magpunta sa banyo para linisin iyon. Pagkatapos malinisan at mapunasan ng maigi ay lumabas ulit ako ng banyo para hanapin naman ang charger nito. Napatingin naman ako sa makasalanang pintuan na iyon. Nakakainis talaga. Nakita ko naman ang isang basong tubig na nakapatong sa tray. Naalala ko, hindi pa pala ako nainom ng tubig. Walang hiya talaga tong si Leon. Talagang hindi ako pinainom ng tubig para siguro talagang mauhaw ako. Mauhaw sa kanya. Ininom ko ang isang baso ng tubig habang nakatingin sa pintuan na iyon. Naubos ko ang laman ng isang baso sa isang inuman lang at inilapag ko ulit sa tray. Ang aking mga mata ay nakatingin pa rin sa pintuan. My goodness! Bigla akong tumalikod at pinagalitan ko ang aking sarili. Just thinking na lumapit doon. Naiinis pa din ako because hanggang ngayon ay hindi pa din nahupa ang nararamdaman kong init sa katawan ko. Nagpasya na lamang akong bumalik muli sa banyo para makapag cold shower ulit para mapreskohan at matanggal ang dapat matanggal. Talagang feeling ko literal na nasa impyerno ako dahil lagi ako nag-iinit simula nang tumira ako sa pamamahay na ito. Leon POB. Good night my sweet Amara. If hindi ka makatulog mamaya, you know what to do. Pasukin mo lang ako sa kwarto ko at sinisiguro ko sa'yo na hindi ka magsisisi. Ang huling kataga na sinabi ko sa kanya bago ako tuluyang lumabas sa kwarto niya. Kakagat kaya siya? Pero sa nakita kong hitsura niya, medyo napanganga siya. It means I still have an effect on her. Nakaupo ako sa kama ko habang nakatingin sa pintuan at inaabangan ko ang pagdating niya. Fucking fuck, ang tagal naman ni Amara ko.
15 minutes na ang nakalipas pero hindi pa rin siya napasok sa kwarto ko. Galit na yung alaga ko. Malamang tinulugan niya ako. Lagot talaga siya sa akin kapag na-corner ko na siya. Walang tulugan na magaganap sa pagitan namin at sisiguraduhin kong ihilang ang magiging pahinga niya. Kulang pa ang pangaakit ko sa kanya. Konting push pa at tinitiyak ko na mapapapayag ko din siya. Kahit gustong gusto ko na siyang pasukin ay hindi pwede. I need to stick with my plan. Gusto ko na kusa siyang sumuko sa akin. Ang dami na niyang atraso sa akin. Pero swerte siya dahil titiyakin ko na magugustuhan niya ang parusang igagawad ko sa kanya. Dahil hindi naman kumagat si Amara sa ginawa kong pagpapasabik ay no choice ako. Kailangan ko na namang magsariling sikap. Tumayo na ako at nagsimulang maghubad at pumunta na ako sa loob ng banyo. I need a cold shower to lessen the heat in my body. Binuksan at tinapat ko ang aking ulo sa shower. Fucking fuck, parang hindi umi-epekto ang lamig ng tubig para mapakalma ang sarili ko. Amara POV. Kinuha ko ang cellphone ko at agad na pinatay ang matagal na alarm. As usual, kailangan ko na namang gumising ng maaga dahil sa letseng patakaran sa pamamahay na ito na dapat sabay-sabay mag-almusal. Today is another day. Antok na antok pa ako pero kailangan kong bumangon. After I fix myself ay agad na akong bumaba. Naabutan ko si Mama, Tito Ramon at syempre, sino pa ba? Di ang lalaking siyang dahilan para gumising ako na maaga para sabayan siya sa agahan at nakapwesto na ng upo sa hapagkainan. Hay, buti naman at least hindi basta-basta makakatsansing sa akin si Leon kaya sinisiguro ko na medyo sakto or late ng kaunti ang pagbaba ko at nakakadala lang mauna dito dahil paniguradong nanakawan na naman ako ng halik at hihimas-himas na naman ako sa dilulo ng lalaking ito. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-aalmusal nang ma-open ang topic tungkol sa pagtatrabaho ko sa resto bar ni Ninong Omar. Anak, hindi naman sa dinidiscourage kita ha or minamaliit ko ang pagtatrabaho mo sa resto bar ng Ninong Omar mo. Pero kung titingnan hindi naman hamak na mas maganda kung sa opisina ka ni Leon magtatrabaho. Ang sabi sa akin ni Mama. Tahimik naman na nakain ang mag-ama na tila nakikinig lang sa usapan namin ni Mama. Si Mama talaga, dito pa talaga inungkat sa hapagkainan na naririnig pa na magtatay. Pwede namang mamaya na lang. Habang nag-iisip ng magandang isasagot kay Mama, ang bagong anak at mabait sa paningin ni Mama ay bumanat na naman. Mama Rose, hayaan natin si Amara. Kung gusto niya magtrabaho doon, tingnan natin kung this time ay makakayanan niyang magtrabaho sa resto bar ni Sir Omar. Ang pangiti-ngiti pa nitong sabi. Okay, mukhang personala na to ah. Anong sinasabi niya na kung this time ay kakayanin niyang magtrabaho? Alam ko na, marahil ay naidaldal ni Mama ang mga nangyari sa akin sa Manila na hindi ako nagtatagal sa trabahong napapasukan ko. Siguradong naikwento na yun ni Mama sa kanya since na-close sila at siya na ang paboritong anak ngayon dito. Kung sa bagay, wala naman ngang masama lalo na at ninong mo naman ang may-ari nun. Pero Amara, kung sakaling hindi mo magustuhan ay mabuti pang sa opisina ka na lang ni Leon magtrabaho. Wala naman akong magagawa. Mahirap nang kontrahin ang mga sinasabi ni Mama, lalo pa at nakabantay at nakikinig sa usapan namin ang demonyo. Nabuti pang huwag na lang magkomento dahil less talk ay malamang less mistake din. Tumango na lamang ako sa sinagot ni Mama. Opo Mama, no problem. Kapag hindi naging okay, sige po, try ko din pong mag-work sa opisina ni ni Mayor po pala. Shit, muntik ko nang masabi ang word na Satanas. At nagpatuloy na kami sa pagkain. Pero sa isang sulok ng aking mata ay medyo nakikita ko na pangisi-ngisi si Leon at hindi ko gusto iyon. Ano na naman kayang iniisip at binabalak ng lalaking ito? Since maaga pa naman, ay pumunta muna ako sa bahay ni Clarissa. Ano, nag-sex na ba kayo?
Ang agad na bungad sa akin ng magaling kong best friend na akala mo ay kami lang ang tao dito sa bahay nilang mag-asawa. Napahawak naman ako sa aking noo at bahagyang yumuko sa mga pinagsasasabi niya. Kahit kailan talaga, mas excited siya sa sex life ko. Maanong yung sa kanya ang pagtuunan niya ng pansin. Pero sa bagay, no need na at nakadalawang anak na siya. Niyaya ko si Clarissa sa loob ng kwarto nilang mag-asawa para doon ipagpatuloy ang aming pag-uusap. Clarissa, hindi ba nakakahiya dito tayo tatambay sa kwarto ninyong mag-asawa? Ang tanong ko pa sa kanya. Sus, ano ngayon kung dito tayo sa kwarto namin mag-uusap? Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay agad naman na may kumatok sa labas ng pintuan ng kwarto na ito. Mahal, si Bunso ayaw tumigil sa pag-iyak. Ang sabi ng kanyang asawa mula sa labas ng pintuan ng kwarto na tila nanghihingi ng saklolo kay Clarissa dahil hindi nito mapatahan ang kanilang anak. Pwede ba? Tantanan mo nga ako, Johan. Ikaw ang magpatahan dyan. Kita mo namang may bisita ako eh. Hindi lang sa'yo at sa mga anak natin iikot ang mundo ko. Nakakagulat naman ang mga litanya na binibitawan ni Clarissa sa kanyang asawa. Hay, ganyan ba talaga kapag may asawa at anak na? Nanahimik naman pagkatapos sabihin ni Clarissa ang mga salitang iyon. Umalis na siguro sa may pintuan ng kanyang asawa. So na-spill the tea na? Ang muling pangungulit ito sa akin. Wala nga, ang kulit mo. Yung nga pala, nabasa mo ba yung chat ko sa'yo? Pahingi naman ako ng birth control pills. Tiningnan naman ako ng masama ni Clarissa, yung tipong halos magdikit na ang dalawang kilay niya. Amara, sinong niloloko mo? Wala pang nangyayari sa inyo pero nanghihingi ka na sa akin ng pills? Anong kabaliwan yan? Nagpakawala naman ako ng isang malalim na buntong hininga. Okay, paano ko ba i-explain kay Clarissa? Talaga namang wala eh. Wala pa. Pero come on, I don't trust myself enough when I'm around with him. So I need to protect myself habang maaga pa. At sige na, bigyan mo na ako. Alam ko libre mo lang naman yung nakukuha sa health center para hindi na ako bumili. Seryoso namang tumitig si Clarissa sa mukha ko. Pero maya-maya ay humagalpak ng tawa ng pagkalakas-lakas at hindi pa nakontento, hinampas pa ako sa balikat. Napapailing na lang ako sa trip ng babae na to. Nakatitig lang din ako sa kanya habang hinihintay ko na maubos ang kanyang pagtawa. Hay nako Amara, nakakatawa ka talaga. Pagkatapos siyang sabihing iyon ay tumayo na ito. May binuksan siya sa drawer at hindi nga ako nagkakamali. Pagbalik niya sa harapan ko ay dala na niya ang 1 pack of birth control pills. O ayan, 1 pack na agad. Kung ako sa'yo, uminom ka na agad at dalawin mo na pero sa tingin ko, hindi tatalab yan sa kamandag ni Yorme. Wala man lang ako nababalitaan na nagka-jowa yun. Nachichismis na nga na bakla yun eh. Paniguradong sasagarin ka nun. Ang sabi pa nito habang inaabot sa akin ng pills. Agad ko namang yung inabot at inilagay agad sa bag ko. Sorry ha, pero natatawa talaga ako sa'yo. At muli na naman siyang tumawa at syempre, hinintay ko na namang maubos ang pagtawa niya. Huwag ka nang magpakipot Amara. Since naisip mo nang uminom niyan, ibig sabihin, nasa isip mo na din or mas magandang sabihin sa'yo na you also desire him at wini-wish mo na may mangyari ulit sa inyo. Ang natatawa at napapailing na sabi pa nito. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Ang sagot ko naman sa kanya. Maya-maya ay sunod-sunod naman ang katok sa pintuan at pagtawag na umiiyak na anak na Clarissa. Ang rinig ko mula sa labas ng pintuan. Hay nako, ang tila pagod na sabi ni Clarissa at tumayo na ito para puntahan sa may pintuan pero bago niya buksan iyon ay lumingon siya mula sa akin at sinabing, Tama yung desisyon mo. Uminom ka muna ng pills at mag-enjoy ka muna. Sinasabi ko sa'yo, mahirap mag-alaga ng bata. Pero masaya din, pero may time na mahirap na naman. Tapos, masaya na naman. Basta, hindi ko ma-explain ang feeling. Hindi mo maiintindihan pero kung sakaling iba siguro ang magiging senaryo natin, dahil mayaman naman si Yorme,
Baka dala-dalawa pa nga yung yayang kukunin nun para matulungan ka sa pag-aalaga ng bata. Ang sunod-sunod na sabi niya bago niya binuksan ang pintuan at nang makita ang anak ay binuhat niya na ito para patahanin sa pag-iyak. Hay, ang advance naman itong mag-isip ni Clarissa. Parang nanghingi lang naman ako ng pills sa pagkakaroon na agad ng anak na punta ang usapan. Leon POB. Katatapos ko lang umattend ng meeting and almost lunchtime na makareceive ako ng text mula kay Ruel na si Amara ay nagpunta daw sa bahay ng kanyang best friend na si Clarissa. Nagpa siya kung puntahan siya doon at makapagdala na rin ng pagkain para sabay na kaming makapagtanghalian. Hindi pa man ako nakakapasok sa loob ng bahay nila ay may naririnig na akong iyak ng isang bata. Kumatok ako habang may bitbit ang pagkaing dala ko. Lalaki ang nagbukas ng pintuan, malamang asawa ni Clarissa iyon. Hindi naman ito agad nakapagsalita, parang nagulat nang makita ko na nasa may pintuan nila. Good afternoon, nandyan ba si... Pero hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko ay narinig ko agad ang boses ni Clarissa. OMG, si Yorme nandito! Ang sabi niya habang karga niya ang batang lalaki na halatang galing sa pag-iyak na sa tansya ko ay nasa 2 years old siguro iyon. Kasunod niya si Amara at halata sa mukha ng sweetie ko na hindi siya mukhang masaya na nandito ako ngayon dahil hindi na naman maipinta ang kanyang mukha. At bukod pa doon ay inunahan lang naman siya ni Clarissa sa paglapit sa akin. Seriously? Anong ginagawa mo dito? Ang mahina pero halatang may inis na boses niya. Pero ang kanyang best friend ay tila walang pakialam sa sinabi niya dahil agad akong pinapasok sa loob ng kanilang bahay. May dala akong pagkain para sabay-sabay na tayo makapagtanghalian. Sabay alok ko sa bitbit kong brown paper bag. Agad namang kinuha iyon ni Clarissa at inabot sa kanyang asawa at narinig ko pa na parang inutusan niyang ihanda sa lamesa para makakain na kami agad. Wait lang ha, papatulugin ko lang tong bunso ko. Ang sabi ni Clarissa sa akin, sabay lingon ng tingin kay Amara. Amara, asikasuhin mo muna yung jowa mo. Si Mayor pala, umupo muna kayo sa may sala habang inihahanda ng asawa ko yung mga pagkaing dala niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay sa akin naman siya lumingon. Thank you ha, at pasensya na medyo magulo ang bahay namin. Alam niyo naman may dalawa akong maliliit na anak, pero alam ko naman, soon makakarelate din kayo. Ang sabi ni Clarissa na may halo pang biro bago tumalikod sa amin ni Amara. Kita ko naman ang pagtaas ng kilay ni Amara sa mga sinabi ng kanyang best friend. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka na daw. Sabay talikod niya, pero nahawakan ko agad ang isa niyang kamay. Nilingon niya ako at sinabing, pupunta lang tayo sa sala, kailangan magka-holding hands pa? Gusto ko ang sagot ko sa kanya, pero hindi rin naman binitawan ni Amara ang kamay ko at pantay na kaming naglakad papunta sa salas. Nilingon namin ni Amara ang isa't isa dahil yung sinasabi ni Clarissa kanina na medyo magulo ay hindi medyo dahil ang mga laruan ay talagang nagkalat at halos wala nang maupuan dahil pati sa mismong sofa ay may mga laruan din na nakalagay. Pareho kaming napatawa ng bahagya ni Amara at bumitaw siya mula sa pagkakahawak ko. Tara, ligpitin na muna natin tong mga toys. Ang yaya niya sa akin habang kinuha at tinayo niya ang isang basket na gawa sa plastic mula sa pagkakatumba sa sahig. Sumalampak siya sa sahig at sinimula na ang paglalagay ng laruan. Ginaya ko naman ang ginawa niya at sinimulan ko na din ang pagdampot ng mga laruan. Maya-maya ay sunod-sunod ang flash ng kamera na siyang naging dahilan para mapatayo bigla si Amara. Clarissa! Ang pagtawag na may halong pasuway ni Amara sa best friend niya dahil, kinuhanan lang naman niya kami ng picture. Agad namang nahalata iyon dahil may flash on sa camera ng cellphone niya. Pilit na kinukuha ni Amara ang cellphone pero mas malakas si Clarissa. Tumigil ka nga Amara, huwag ka nga mag-inarte dyan. Ang cute-cute nyo kaya dito,
Para kayo mag-asawa na nagliligpit ng toys na kinalat ng mga anak ninyo. Iniwan niya na nakasimangot si Amara ko para lumapit sa akin at pinakita ang picture sa akin. O diba, ang cute ninyo? Ang sabi pa ni Clarissa. Ngumiti at tumangu-tangu lamang ako. Leon, kunin mo nga ang cellphone na yan at burahin mo yung picture na yan. Ang pagalit na utos sa akin ni Amara ko. Bigla namang dumating ang asawa ni Clarissa. Ready na po yung lamesa, kain na po tayo. Ang magalang na anyaya nito. Bigla namang tumabi si Clarissa sa kanyang asawa. Naku, hindi ko pa pala napapakilala sa iyo yung mahal kong asawa. Mayor, si Johan nga po pala, asawa ko. Nakipag-peace bomb naman ako dito at sinundan na namin sila mag-asawa para umupo sa hapagkainan. Wala na namang nagawa si Amara kung hindi ang sumunod at hindi na niya kinulit muli si Clarissa about sa picture. Habang nakain ay hindi ko maiwasang ang hindi magtanong tungkol sa anak ni Clarissa. Kasi ang pagkakaalam ko, 2 ang anak nito. Pero isang bata lang ang nakita ko. Hindi ba 2 na yung anak ninyo? Nasaan na yung isa pala? Ang tanong ko just to start a conversation dahil masyadong tahimik ang pagkain namin. Ah, yung inaanak ninyo ni Amara? Nasa mga lola at lolo niya. Naku, alam ko na kung bakit mo natanong. Oo, yung isang makulit na anak ko lang ang gumawa ng lahat ng kalat na yan. Kaya kumbaga, mild pa yan. Mas matindi pa ang kalat kapag 2 na silang naglalaro dyan. Napasmile naman ako sa sinabi nito na inaanak namin ni Amara ko. Pero agad din namang nabura ang ngiti na yon dahil kinontra ni Amara ko ang mga sinasabi ni Clarissa. Anong sinasabi mong inaanak namin? Pabulong lang yon pero narinig namin lahat iyon. Ano ka ba naman, Amara? Kailangan bang i-memorize yan? Siyempre, alam ko naman na kayo ang magkakatuluyan nitong si Mayor. O, lahat ng sinasabi ko nagkakatotoo. O diba, naalala nyo ba yung sinabi kong balang araw ay magiging mayor siya? O diba, nagkatotoo? Ang may paturo pa sa akin na sabi ni Clarissa. Nagkataon lang yun. Saka, hindi naman imposibleng maging mayor yan. Mayor kaya ang tatay niya dati. Sabay subo ni Amara ng pagkain at kung makapagsalita siya ay parang wala ako sa tabi niya. Galit ka ba? Ang tanong naman ni Clarissa. Hindi, sinasabi ko lang. Ang sagot naman ni Amara. Nang bigla namang narinig namin ang iyak ng baby, akmang tatayo si Clarissa pero pinigilan ni Amara. Ako na, at tumayo ito para puntahan sa kwarto ang baby. Pero syempre, dahil tumayo siya, sinundan ko siya. Clarissa, pwede bang sundan si Amara? Ang paalam ko. Pwedeng-pwede, okay nga yan, mag-practice na kayong mag-alaga ng bata. Ang pagbibiro pa nito. Ang kanyang asawa naman ay patawa-tawa lang din at tumayo na ako para sundan si Amara ko. Nawala ng ingay ng pag-iyak ng bata at nang masilip ko mula sa pintuan ay karga na niya ang baby boy at hinehele ito para bumalik sa pagkatulog. Nakita ko naman na halos papikit na si baby boy dahil sa ginagawang pagpatulog sa kanya ng sweetie ko. Kay sarap namang pagbasdang makita si Amara sa ganitong senaryo. Mas masarap siguro lalo na sa pakiramdam kung talagang anak na namin ang pinapatulog niya. Nag-angat na naman siya ng tingin sa akin at syempre mukhang galit na naman siya. Shh! Huwag kang maingay. Ang suway niya sa akin kahit hindi naman ako nag-iingay. Nakatayo lang naman ako dito sa may pintuan. Nang tuluyan ng makatulog ulit ang baby, ay unti-unti ay maingat niya itong hiniga sa kama at habang ginagawa niya iyon ay nasa likuran niya ako. Pagkatayo niya ay agad ko siyang niyakap mula sa kanyang likuran at binulungan using my husky voice. You know, mas maganda kung anak talaga natin ang aalagaan mo. So my sweet Amara, let's make a baby. Amara POV. Maingat kong inilalapag si baby sa kama para hindi siya magising agad kung sakali. Pagkatayo ay ginulat na naman ako ni Satanas. Niyakap na naman niya ako mula sa likuran at syempre, ginawa na naman niya ang paborito niyang gawain. Inilapit naman niya ang kanyang labis sa tenga ko
at bumulong na naman gamit ang kanyang mapang-akit na boses. Lagi na lang niyang ginagawa iyon. You know, mas maganda kung anak talaga natin ang aalagaan mo. So my sweet, sweet, sweet Amara, let's make a baby. Inalis ko ang kamay niya na nakayapo sa mga bewang ko. Pero ang walang hiya, napakalakas talaga. Imbes na alisin, ay itinaas niya pa sa may katawan ko. Kaya ngayon, ang dalawang palad niya ay nakahawak sa dalawang dibdib ko at sinimula na naman niyang masahihin iyon. My goodness, nagsisimula na naman akong mainitan and the worst is, nasa ibang bahay pa kami. Leon, please, huwag dito. Ang pakiusap ko sa kanya. Inalis naman niya ang pagkakahawak niya mula sa dalawang dibdib ko. Pero ginulat na naman ako sa sumunod na ginawa niya. Mula sa pagkakatalikod ko sa kanya, ay hinawakan naman niya ang dalawang balikat ko at bigla-bigla akong inikot para mapaharap sa kanya. Mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabago. May sakidlat talaga sa bilis at kusang sumusunod ang katawan ko sa kanya. Nice! So mamaya sa bahay pwede na? Okay, madali naman akong kausap. Sabay halik niya sa pisngi ko. Napaisip ako sa sinabi niya na mamaya. Holy shit! Mali ang iniimi ko sa kanya. Dapat ang sinabi ko ay huwag lang. Hindi huwag dito. Kaya nag-e-expect na naman siya na mamaya na gagawin namin ang bagay na yon. Pahamak talaga ang bibig na ito. Pero wala na akong magagawa. Nasabi ko na. Whatever. Tara, bumalik na tayo. Tapusin na natin ang pagkain. Ang yaya ko sa kanya. Para maiba na ang usapan. Ang bilis ah, kanina init-init ng ulo, ngayon pahawak-hawak na ng kamay. Ang sita sa akin ng magaling kong best friend na si Clarissa. Hindi ko na lamang siya pinansin at bumitaw na lamang ako sa pagkakahawak nung paupo na kami. Wala na ang kanyang asawa sa mesa at nakita ko na nasa may sala na ito at ito na ang nagliligpit ng mga laruan na hindi namin natapos kanina. While si Clarissa naman ay nanatili pa ding nakaupo dito sa lamesa at tila hinihintay kami. So, Mayor, after po ng lunch, saan na po ang punta ninyo ni Amara? Alam mo, medyo nakakakilig sa part na nagdala ka pa ng pagkain dito para makasalo lang siya sa pananghalian. Ang sabi ng kinikilig na si Clarissa na kung makapagsalita ay parang hindi namin kasama ang kanyang asawa dito sa mesa. Clarissa, ang suway ko sa kanya dahil nagsisimula na naman ito sa mga pangbubuska niya. Actually, may bibisitahin ako sa bahay ampunan after nito. Baka gusto niyong sumama? Ang sagot naman ni Leon. Naku, hindi ako pwede. O Amara, bilisan mo na ng pagkain dyan at may lakad pa pala kayo. Kahit kailan talaga, pahamak tong si Clarissa. Wala naman akong balak sumama sa lalaking yan. Oh, bakit? Hindi naman ako sasama dyan Ang reklamo ko pa dito. Wala ka namang gagawin, di ba? Alas 5 pa ang start ng trabaho mo sa resto bar ni Ninong Omar mo. Ang dami mo pang oras na papatayin. Kaya, sumama ka na lang muna sa jowa mo. Kay Mayor pala. Grabe na talaga tong si Clarissa. Pinagtatabuyan ako sa piling ni Yorme Leon. Since wala naman ako magagawa at marupok ako, edi sige. Okay, sasama na, ang dami mong sinasabi. Ang naiinis kong sabi. Nakita ko naman ang pag-smile ni Leon sa akin. Wala akong tiwala sa ngiti niyang iyon. Alam ko, may binabalak na naman siya. Sa wakas na nahimik na si Clarissa hanggang sa matapos kaming kumain. Akmang tutulong pa ako sa pagliligpit ng pinagkainan namin pero talagang tinataboy na ako ng magaling kong best friend. Baka masira daw ang schedule ng mahal niyang mayor at bawat oras daw ay mahalaga. So ang ending ay sabay na kaming umalis ni Leon sa bahay nila. Tahimik namang nagdadrive si Leon ngayon sa tabi ko. Napapaisip tuloy ako. Since, sabi nga ni Clarissa, ay naisip kong uminom ng birth control pills. It means that I also desire him. At naisip ko na baka hindi na rin ako makapagpigil sa susunod na pangaakit niya. Can you pull over, please? Need nating mag-usap. Ang sabi ko sa kanya.
At sinunod naman niya ang gusto ko. After niyang mapahinto at maitabi sa gilid ng kalsada ang sasakyan, ay agad siyang nagsalita. Anong gusto ng sweetie ko? Ang panunod yun niya with fully wide smiling face. Huwag kang masyadong dilulo at baka pag nainis ako, bumalik na lang ulit ako sa Maynila dahil inis na ako sa'yo. Napangisi lang siya sa sinabi ko. Sweetie, wala ka nang babalikan sa Maynila at wala ka na ding ibang pupuntahan. Tanging sa piling ko lamang. Bahagya naman akong natawa sa kakornehan niya. Pero aaminin ko, kinilig ako doon. Pero syempre, kailangan ko maging sarcastic para naman mabawasan ang yabang nito sa katawan. Wow, ang ganda ng speech mo ah. Hasang-hasa sa pagtatalumpati ah. Kahit wala pang botohan, sure, winner ka na. Ang sabi ko sa kanya while clapping my hands. Syempre naman sweetie, at sure ako na winner din ako sa puso mo. At kumindat pa siya sa akin. Holy shit, I'm dead. Kahit ayaw ko mapasmile, talaga namang hindi ko din mapigilan. Dahil sa mga banat niya, ang tanging nagawa ko na lamang ay takpan ng aking mukha gamit ang dalawang palad ko. Stop it! Seryoso ako, need nating mag-usap. Ang suway ko sa kanya at hindi na ako makapag-concentrate at nalimutan ko na agad kung ano nga ba ang pag-uusapan namin. Nag-uusap naman tayo ah, he said playfully. Tinanggal ko muna ang suot kong seatbelt para makatagilid ako ng upo para mapaharap sa kanya at ginaya din ni Leon ang ginawa ko. Tinanggal din niya ang seatbelt niya at tumagilid din para mapaharap sa akin. Kinakabahan ako, something telling me na baka may mangyari na naman, basta kailangan naming mag-usap. Nakatitig siya sa akin at syempre nakasmile pa din siya. Daig pa niya ang kandidato ng Miss Universe pageant. Buti hindi sumasakit ang panga nito kakasmile. Binura ko muna ang ngiti ko bago muling nagsalita. Since ayaw mo akong tantanan at hindi ka mapigilan at hindi ka din naman makapagpigil, ang agad na sabi niya. Hindi pa man ako natatapos sa sasabihin ko. Stop it! Ang kulit mo talaga. Seryoso ako. Papayag na nga ako eh. Pwede ba? Pagsalitain mo muna ako. After kong sabihin iyon, ay he suddenly cupped my face in his hand and give me a kiss. Leon, ano ba? Trying to stop him dahil madami pa akong sasabihin sa kanya. He stopped at pinagbunggo niya ang mga noo namin. Kahit ano pang gusto mo ay ibibigay ko. Basta ang importante ay willing kang bumalik sa akin. Wala nang bawian yan, sweetie ha? My goodness, hindi na naman ako makagalaw. Naririnig ko na naman ang mabilis na tibok ng aming mga puso.